Start with Matthew chapter 14, verse 25 to 29. Yes, okay. Matthew chapter 14, verse 25 to 29. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them, walking on the sea. Verse 26, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled and saying, "It is a ghost," and they cried out for fear. So, yung mga highlight po, natin, natandaan ninyo. Nakita nila si Kristo naglalakad sa ibabaw ng tubig na pagkamalan nila multo. Verse 27, but immediately Jesus spoke to them, saying, "Be of good cheer. It is I, do not be afraid." 28, and Peter answered him and said, "Lord, if it is you, command me to come to you on water." So, nung makita nila na si Panginoong Jesus ay parang multo, nagpakilala ang Panginoong Jesus. Sabi niya, "Ako lang ito, no? Lakasan ninyo ang loob ninyo. Huwag kayong matakot." Verse 29. So Jesus said, "Come," and when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Ang mensahe po ay pinamagatang focus and distraction. Tayo po manalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay pinag-isa ninyo sa isang bulwagan na kung saan pwede kami mag-celebrate yung goodness ninyo, yung katapatan ninyo sa amin. Nawa po ang mensahe na ipapahayag ng inyong lingkod ay magdulot po ng iba yung kalakasan spiritual sa bawat isa at mabuksan ang aming kaisipan, ang aming puso, ng may kalayaan na magtanggap na kung saan kayo po, Panginoong Sus, ay mas mapalapit kami sa presensya ninyo. Salamat po sa kabila ng aming kasalanan, kakulangan, kahinaan. Nandoon lagi ang pangako ninyo na hindi nyo kami pababayaan. We thank you. We bless your name. We give you always glory and honor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So isang bagay na pwede nating matanggap sa mga sarili natin, a great life requires a great focus. Ang isang maganda, maayos, mabiyayang buhay daw, nangangailangan ng isang focus sa buhay natin. Napakahalaga ng ating mga pananampalataya, yung journey of faith natin, na alam natin na ang Diyos, they can do anything. He is willing to do anything. Lahat po ay dapat na maniwala na ang ating Diyos na pinaglilingkuran that God is able. That God, He is willing. Alam niyo, isa sa mga kaaway ng ating pananampalataya, yung isinasaksak sa isipan natin, nako, hindi na ako makakaahon sa aking buhay na ito. Dito sa kahirapan na ito o sa mga pagsubok na ito, hindi ko na kaya ang buhay. Mawawalan ka na ng pag-asa. Yan yung tinatawag nating negative mindset na pwede nating matanggap sa mga pananampalataya natin. Pero hindi porket hindi mo na kaya, hindi ibig sabihin hindi kaya ng ating Diyos. May mga kaya tayo na meron din naman kaya ang Diyos. Magkaiba yun. Kaya nga hindi nating manampalataya. Yet, sinasabi mo, hindi ko talaga kaya. Pero ang Diyos na pinaglilingkuran ko, kaya niya gawin ang lahat. Palakpakan nga natin ang Lord. Bakit ko po sinasabi sa inyo ang mga ganitong uri ng ano? Kasi tayo po, habang naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi tayo exempted sa mga bagyo ng buhay natin. Lahat po tayo ay makakatanggap ng bad news, madidisappoint tayo, malulugi tayo, ang daming mga bagay. Mawawalan ka ng mahal sa buhay, pwede kang mabetray, ang daming mga pwedeng mangyari sa atin. Ngunit, salamat na lang din po sa Panginoon. May mga trials siyang inaalaw na para maranasan na po natin yung lahat na yan. Para what? Parusahan ba tayo? Pahirapan tayo? Hindi po. Para patatagin tayo sa ating mga pananampalataya. That is the good news. Na kapag may trials tayo, magpasalamat nga tayo sa Panginoon kasi ibinibistay niya yung ating pananampalataya. Gusto niyang tumibay tayo. Because when there is storm, ang nangyayari, mapanghihinaan tayo talaga ng loob. Masisiraan tayo ng loob. Pero hindi ka rin naman talaga lalago eh. Hindi ka talaga lalago sa pananampalataya o magmamatured kapag ka walang mga trials na dinadanas ang isang mananampalataya. Yung wala bang struggle, walang resistance. Yun yung maganda sa atin eh. Minsan may struggle, may resistance tayo sa nangyayari sa buhay natin. What if,
Kung ang lahat ng panalangin natin sa isang panalangin mo lang sa Diyos, ibabagsak na ng langit, parang may delivery ng Shopee tsaka LBC. No? Alam niyo yung LBC tsaka Shopee? Kaya namin wala rin tigil yung Shopee. Shopee, kanino? Ay, walang tigil yung Shopee. Sana all. Ganon dapat tayo manalangin sa Panginoon. No? Parang Shopee lang, maya nandiyan na. Pero kung gano'n naman ang mangyayari sa atin, para naman tayong spoiled lahat. Diba? Parang walang trials, walang challenge. So yung mga trials natin, it is a big challenge sa atin yan. It is a reminder for each and everyone, mga kapatid, na kapag ka ikaw ay nanghihina sa pananampalataya mo, ito ang magandang pwede natin mapag-aralan. Meron po tayong otoridad, meron tayong kapangyarihan sa boses natin na i-declare natin na may kapangyarihan ng Diyos na pwedeng gawin. That we have a bigger God than our all trials and all our problems. What we are facing today, we have a bigger God sa lahat na nangyayari sa buhay natin. Palakpakan natin si Jesus. Minsan kasi mas madalas kung ano yung sinasabi ng bibig natin, di ba? Kung minsan madalas pa nga, yung anong hirap ang dinadanas natin, yun ay pinapahayag ng bibig natin. So maganda na rin, kung i-declare ng bibig natin, you have to speak with faith, declaring the promises of our Lord Jesus Christ. Bakit? Ang dami kasing distraction. Kaya focus and distraction yung pamagat ng ating mensahe. It was a continuation nung last week about Mark chapter 6, nung nakita nila si Panginoon Jesus naglalakad. And this was the director's cut, yung kinat ko last week. Ito yung nangyari. Bakit po? Distraction limits your ability to experience the possibility. Kung minsan ayaw natin ng mga trials talaga eh. Kasi kung minsan din naman masarap yung may abnormality na nangyayari sa labas ng buhay natin, hindi natin tinatry yan kasi natatakot tayo. But here in the passage na binasa natin, si Peter po, he get out of the boat, nakalakad siya sa tubig, pero may distraction na naranasan, kaya siya lumubog. And so be it, yung mga distraction na sa paligid natin, nakikita natin, nararanasan natin, pwedeng maglimita yan sa abilidad natin na para ma-experience natin yung mga imposibleng bagay na pwede palang maging posible sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. At yan yung ginawa ni Peter. Yung kanilang boat, actually, boat journey lang yun from Bethsaida to Capernaum. Maikling biyahe lang yun eh. Pero ang nangyari dito, instead na boat journey, naging test journey. Test journey. Naging pagsubok. Naranasan nyo na ba yun, mga kapatid? Yung biyahe natin, kung minsan may pupuntahan tayo, and expect natin maganda ang biyahe, pero on the middle of our journey, mayroong pagsubok na dinanas. Parang pamilya, mag-asawa, ang dami niyong plano, ang dami niyong goal, ang dami niyong ambisyon sa pamilya niyo, right? Pinlano niyong lahat, pero dumating yung nakaraang taon, hindi nasunod lahat. Because there is a test of journey. Hindi madali. Parang mga teacher. Sino ba mga teacher dito po? Sino ba mga teacher? Teacher. Nako, yung mga teacher na yan, kung minsan full of surprises. No? Mga teacher, minsan review, di ba? Mga high school tayo, college, di ba? Pa-easy-easy ka lang kasi nanood ka na Netflix. Isang series lang, pastor. Pero pagdating ko sa eskwelahan, meron palang quiz na test. Kaya wala ka. Boke anak mo. Kasi hindi nga nag-review. Pero ang mga teacher, ganyan. Full of surprises. And so be it, ang Diyos din natin. Kung minsan, punong-puno ng sorpresa ang Diyos natin. Papasok ka lang sa school para yung mga teacher full of surprises. Sana pwede natin sabihin sa Panginoon, Lord, hindi mo naman ako in-inform. Ganito pala ang dadanasin kong katinding pagsubok sa buhay. Sana sinabihan mo naman ako. Kung pwede lang natin sabihin sa Lord, di ba? Pero hindi. And God allows these things to happen. At ito yung nangyari kina Peter. There was a big storm that test their faith. Sabi rito, si Lord Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ang sabi nila multo. Multo daw. Sana sinabi nila, mulwan. Isa lang naman kasi si Panginoong Jesucristo, bakit sinabi multo? Nagets ang joke? Nagets ang joke? Mulwan dapat. Hallelujah. But immediately, Jesus spoke. Ang sabi ni Jesus Christ, be of good cheer. Ang sabi ni Jesus Christ, lakasan ninyo ang inyong loob. Ako lang ito. Parang sinabi, ako lang ito, si pastor lang ito. No, minsan may ganoon, ako lang ito. Ba't takot na takot? Minsan pinapanakot ang mga pastor. Tumahimik yan ang pastor. Mukhang multo. Mukhang multo ba kami? No, parang si Jesus na pagkamalan ng multo. Kasi yung kinakaharap nilang bagyo, napakalakas.
Distracted sila doon sa nakaharap na bagyo nila. That's why even Jesus himself, napagkamalan po nilang multo. Sa ating mga buhay, ganyan din tayo, di ba? Para tayong si Peter. Pero nung marinig niyang sinabi ni Jesus, ako ito, huwag kayong matakot. Ano sabi ni Peter? Paparinanin po ninyo ako, Panginoon, kung talagang kayo yan. Kita niyo si Peter, parang tayo rin. When I studied this passage, talagang parang pumapasok ako doon, ako si Peter, o ako yung ibang mga disciples, sagwan ng sagwan, kasi ang lakas ng bagyo eh. And even the wind against sa hangin. Napakahirap pumamangka pagka against kayo sa hangin. Kahit na ano pong effort ninyo, parang hindi kayo sa kinatatayuan ninyo. And so even the disciples, I think, para sa akin, nung binubulay ko to, parang siguro sabi lang, balik na lang tayo doon sa pinanggalingan natin. Right? Pero ano sabi ni Jesus? Mauna kayong tumawid sa kabilang ibayo, susunod ako. There were some passage in the gospel na kasama nila si Yesu Cristo sa iisang bangka, but Jesus Christ slept on the boat. But this time, wala si Jesus Christ, not on board doon sa bangka nila. Pinauna lang sila. Pero on the middle of their journey, boat nila naging test of boat. Kaya kapag bumagsak, minsan tayo sa Panginoon, wala tayong mga trials. Anong madalas nating sinasabi? Lord, bakit mo ako pinabayaan? Take note, si Peter po hindi pinangarap lumakad sa tubig. Si Peter po ay isang mangingisda. Ang layunin niya sa dagat lumangoy, hindi lumakad. But here, pag tinignan natin, si Peter nakalakad sa ibabaw ng tubig. And first time na makikita natin, si Jesus Christ na lang talaga ang gumawa ng maglakad sa tubig. And Peter himself, hindi niya akalain na si Jesus yun. Ang nakikita lang po ni Peter, naglalakad sa tubig, yung mga mangingisda rito, alam yan eh. Yung flying fish, ang mabilis yun, di ba? Yung lumilipad at lumalakad sa ibabaw ng dagat. Yung flying fish, pwede makita natin, tumatakbo pa nga sa ibabaw ng tubig. Pero tao, only Jesus Christ lang po ang makikita nating lumakad sa tubig. But here, nung binubulay ka, 2 nights ako nagbubulay, sabi ko, take note, nung si Peter po ay lumabas sa kanyang bangka, lumabas siya, gabanon, humakbang. Take note, sa akin ang perspektibo. Boat is a picture of safety. Yung safetyness. Safetyness o yung tinatawag natin comfort zone. Or else, yung nakagawian natin. Yung normal na buhay, ito na ang pamumuhay natin. Boat represents our life. Para yung mga buhay natin. Right? Para nakasanayan natin, ito na ang buhay ko. Ng buhay ko, dito ka nabubuhay. So be it, dito ako mabubuhay. But this time, makikita natin, si Peter, hindi siya nagsettle doon sa kanyang sariling bangka lang. He has to go out on board the boat. Pakisabi nga sa tabi mo, minsan naman, labas-labas ka sa bangka mo. Lakasan nyo. Sabi mo sa katabi mo, minsan naman, labas-labas din sa bangka. Bakit? Gusto niyo maranasan nyo minsang imposible? Here on the passage, kitang-kita natin, imposibleng makalakad si Peter, pero nakalakad po siya. Why? Because he saw. Ulit-ulit. Nakita niya si Panginoong Sus, naglalakad sa tubig. Ang sabi ni Lord, come, halika. One word, halika. Invitation, right? Nung umalis siya ngayon dun sa bangka niya, nakapaglakad po siya. Because nakatingin siya kay Kristo Jesus. What the title means? Focus and distraction. Dalawang bagay na pwede rin po natin maranasan katulad ni Pedro. Sometimes, nakagawian na natin, nakasanayan natin yung buhay. Meron tayo, dito naman ako binibless ni Lord, wala naman nangyari sa akin, di mo kakasakit, okay naman yung pamilya ko, lahat kami, maayos naman ang buhay. Siya, ang dami, di ba? Nakasanayan mo na. Pero paano mo mararanasan ng isang abnormal na panahon kung hindi ka lalabas doon sa boat mo, sa bangka mo, o sa buhay mo? Kaya sabi ni Lord, come! And it was a big challenge for Peter to get out of his boat. Parang sa ating mga buhay, tandaan natin, ito po ay may bagyo. Habang may bagyo, nag-uusap sila ni Panginoong Kristo. Nung humakbang siya out of the boat, may malakas na bagyo po. Di ba nakalakad naman siya? How many steps? Hindi naman sinabi rito sa detail. Pastor, ilang step ba sila naglakad si Peter? Basta ang importante, kung ano yung nakasulat, yun ang paniwalaan natin. Naglakad si Peter sa tubig. Habang naglalakad siya, ano nangyari? He saw the wind. He saw the wind. Nakikita ba natin ang hangin? Di ba hindi? Ibig sabihin, nung maapektuhan siya
dumampi sa mukha niya ang malakas na hangin, yung malakas na bagyo, that was the time he saw the wind. Naramdaman po niya. What happened to Peter? Peter began to sink. Unti-unting lumubog si Peter. But si Peter po, hindi niya pinangarap na lumakad sa tubig talaga. Mangingisda siya. Ang pinangarap lamang po ni Peter, makalakad sa tubig, makalapit sa presensya ni Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin. Jesus. Ang dami natin mga pangarap sa buhay, sabi ko kanina, katulad ni Peter. Simple lang ang kanya, gusto niya mapalapit sa presensya ng Panginoon. At nawa tayong lahat, ganyan din yung ating desire. Sa pakikinig ng mga salita ng Diyos, pag-attend natin ng mga Bible study, ang tendency dapat po nun, ang tension sa atin ng salita ng Diyos, mas lalo po tayong mapalapit sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Mas lalo ka mapapalapit pag masasarap yung pagkain sa mga Bible study. Di ba? Tama, tingnan nyo. May patunay talaga. Ang lalaki na ng tiyan ng mga nagba-Bible study. Gusto nyo tumaba kayo? Sumama kayo sa mga Bible study. Mabubusog talaga kayo. So, continuation. When Peter focused to Jesus, nagawa po niya yung imposible. He do the impossible things. Nakalakad siya sa tubig. Nakalakad siya and then, the moment na nawala yung focus niya kay Jesus Christ, napunta sa hangin, napunta rito sa malaking alon, lumubog po si Peter. At ang sabi ni Pedro, Panginoon, iligtas mo po ako. Jesus, save me. Alam niyo lahat tayo, pwede tayong sumigaw sa Panginoon. Telling Jesus Christ, Lord, isave mo ako rito sa sitwasyon na ito. Nalulunod ako. Punong-puno ng pagsubok. At pag tinignan natin, inaral natin, si Peter po, hindi siya failed dahil failure siya. It was out of focus. Nawala siya sa focus. Para tayong lahat. Posible kaya tayong lahat. Failed tayo, may problema tayo dahil hindi tayo nakafocus sa Panginoon. Hindi dahil kulang ka sa isang credentials mo, bakit hindi ka napopromote? O kaya sa isang biodata mo o yung tinatawag na mga credentials mo, hindi kompleto kaya hindi ka na-promote. Sa mag-asawa lang, pwedeng mangyari yan eh. Hindi dahil hindi nag-prosper yung inyong pagsasama dahil may kakulangan yung isa o may kakulangan ka, hindi lamang po yun. Maaring isang dahilan, hindi nakapokus ang mag-asawa kay Jesus Christ. The word focus is very important sa ating mga mananampalataya. Pag nagmamaneho ka, di ba, kailangan nakafocus ka talaga. Pag di ka nakafocus, may tendency ma-aksidente ka. Tama? 1990 po, nag-try ako mag-abroad. 86 kasi kami kinasal ni Mami Mel eh. 1990, I was trying to go abroad, Saudi Arabia. Napeki po ako 3 beses, sa totoo lang. It was very hurtful sa amin yun, kasi gusto mag-abroad. Napeki ako yung unang employer namin, kasi babae. Yung employer po namin, sexy kasi. Alam niyo, noong araw, mahilig sa sexy din pastor nyo, pabira. Wala kami, hindi kami nakapokus kung makakaalis kami. Ang nakapokus kami dun sa babae, kapag ka naman, para namang kabayo na lumakad, di talaga namang umaampas yung puwet. Lang dami malaki kasi Saudi boy nga eh. Gusto namin abroad. Sunod kami din sa bahay. Ano nangyari sa amin? Napeke tuloy-tuloy. Lahat kami napeke kami. 500 na applicants po kami, napeke kami. Kasawi ang palad yung babae niya, minasakir po ang pamilya. Mga kababae niya sa Isabela. The second time, na-transfer ako sa isang agency, gano'n na naman. Napeke na naman ako. 3 times po, naka-experience ako ng failure. 3 times. Kaya itong mensahe na ito, it's all about me also. And pwede ko i-share sa inyo. 3 times po. Why? It is not my problem. It is not my failure. Dahil kulang yung mga credentials ko, posible. Hindi ako nakapokus sa ating Panginoong Kristo. Kapag tayo out of focus kay Jesus, maraming pwedeng mangyaring posibilidad na ating ikababagsak. Sabi ko nga ito yung mga bagay na pwede nating ikapanalo sa ikinatalo natin. 2004, niloob ng Panginoon makapag-abroad ako. From 1990, ilang taon yun, ang tagal. If you take a look, if you rewind mo yung buhay mo, siguro marami kang experience sa ganyan. Pag tinignan mo, ito pala yung plano ng Diyos. And God is preparing something different from you and from me sa buhay po natin habang tayo ay naglalakad sa ating pananampalataya. Kasi nga, yung imposible pwedeng maging
posible sa bawat isa. Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Because all of us here, we are living in a destructive society. Society, ibig sabihin, di ba ang dami naman natin nakita dyan? Right? Yung pagpunta mo nga lang dito, struggle ka na eh. Magmula lang tayo, huwag na tayong magsimba. Di ba? Struggle yan eh. Huwag ka na magsimba. Puyat ka naman eh. Kanonood mo na Netflix, kahit isang series lang, pinagtsatsaga mo, napuyat ka, hindi ka tuloy nakapagsimba. No? Hindi maganda kasi Korean movie. May Korean. Anyalan. Mahal ba niya? Anjalan. Hindi niya alam yan talaga. Kasi pana yun eh. Indiana yun eh. Nanonood din ako ng Netflix minsan eh. Nakakatawa. Nakakalibang. Pero hindi natin alam minsan, if focus tayo ng society natin sa ibang bagay para hindi tayo makafocus sa ating Panginoong Jesucristo. That's what happened para sa ating lahat. Bakit ko sinasaysa ang mga bagay nito? Many of us here are glued into a distraction. Para tayo nakadikit na sa distraction. Alam niyo dito sa sanlibutan, pagka masyado kang attached sa gawain dito sa sanlibutan, ang hirap mong kalasan dyan, ang hirap kumalas. Para nakaglue. Alam niyo yung glue? Glue. Pag nadikit ka ng glue, di ba, ang dikit-dikit, ang hirap tanggalin. Parang ganyan sa atin, ang distraction, pag nadikit ka dyan, sa sanlibutan na ito, ang hirap mo makakalas dyan, kapatid. Napakahirap. Parang nga nakadikit eh. Pero ang maganda rito, tingnan niyo, makatabi niyo. Sino makatabi rito magkaibigan? Kaibigan. Hindi maliban sa asawa. Alam niyo ba ang kaibigan pwede maging distraction sa atin? Huwag mo naman tingnan yung kaibigan mo. Mukhang destructive talaga yung kaibigan mo. Pwede, friend. Number 1, friend. Pangalawa, pwede yung opposition. Yung lagi na lang nakakontra sa gusto mo, lagi na lang kontrabida dun sa mga nais mong gawin, opposition ba? Kailan lang, recently, nagmamaneho ko, dyan sa Tunasan, may pedestrian lane. Doon sa pinagbihan ko, 2 senior po, matanda, parang putibok. Tawid sila, ano? Makikita mo yung lalaki matanda, nauna, ang bilis. Yung asawang babae na iiwan, alam, yung babae, naglalakad yung babae, sabi ng babae, iniwanan. Even your partner can be opposition. Tandaan natin yan. Samantalang nung araw, alalay, bagong kasal, ang ingat-ingat sa asawa, no? Tama? Pero pag matanda na, iniiwan pa, ang sasabihin pa ng lalaki, bilisan mo naman ang bagal-bagal mo. Nakakalungkot, di ba? Tama? Even your partner can be opposition. Number 3, circumstances. Circumstances, yung mga dinadanas nating trials, problema sa buhay natin. Pwede maging distracted sa buhay po natin yan, sa pananampalataya. Kuminsan, tayo mga pamilya, pag dumadanas ng circumstansya, problema sa buhay, instead na magkaisa, di ba? Nagtuturoan, nag-iilihan kung sinong pwedeng magbigay, kung sinong pwedeng mag-alaga, kung sinong, ang daming mga bagay. Pwede po yan. Circumstansya, pwedeng destructive yan. Pang-4, unbelief. The unbelief. Yung hindi natin paniniwala sa Diyos na meron siyang kakayanan, that God is able, that God is willing to help us. Many times sa buhay natin, saguan tayo ng saguan sa sarili nating kapamaraanan, hindi natin inaalaw ang Diyos na para tayo ay tulungan. Just like Peter, nung siya ay lumubog, sumigaw siya ng, "Save me, Lord." Di ba kami minsan, nakaya naman natin eh. And lastly, social media. Yan, social media. Ang lakas maka-distract niyan, ha? Kaya tayo, sa panahon natin yon, be wise enough. Ang dami natin napapanood sa social media. You are free to choose what you and what you say. Meron tayong kalayaan kung ano yung pakikinggan natin at yung pwede natin sabihin sa kapwa natin. And even the social media, nagagamit talaga. Fake news eh, right? Hindi mo na malaman ngayon kung ano ang tamang ipinamamalita sa social media. And all these things, anong sabi dyan? Focus! Focus kay Jesus. Pag wala tayo sa focus, we cannot walk on the water if there is distraction. Si Peter, nung nakafocus siya kay Jesus Christ, nakalakad po siya. But distraction came. He started to sink. Hindi po natin mararanasan yung abnormalities na merong imposibleng ipagagawa sa atin ng Panginoon, pero magiging posible para gawin natin because we are focusing to Jesus. Jesus is the author of our perfecter and faith. Pioneer si Jesus talaga. So, Hebrews 12:2.
Very familiar tayo. Fixing our eyes to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. Siya ang nagpasimula talaga. Fixing or focus our eyes to Jesus. Ito yung sinasabi ng Biblia. Pagka tayo nakafocus talaga kay Jesus, kahit anong storm ang humadlang sa atin, nakita natin ang ending ng passage nito, yung mga disciples, nakatawid din po sila pero mabagal because against the wind. Sa buhay natin, kahit na punong-puno tayo ng problema, pagsubok sa buhay, makakatawid at makakatawid tayo. Kasi si Jesus Christ to the rescue dumating. Kitang-kita ni Jesus kung ano yung mga dinadanas niya dyan. Lahat tayo. He was on the mountain type, praying. Yung disciples niya naghihirap, nag-struggle. May imposible ba na tayong lahat, kung meron man dito sa atin o ay nasa online, struggle, may pagsubok, may dinadanas sa matinding problema? Did you think that Jesus Christ, hindi tayo nakikita? Kitang-kita po tayong lahat. And Jesus Christ is always there. Ako lang ito, si Jesus. Many times sa buhay natin, bulag talaga tayo because of big problems. But we have Jesus bigger than our problems. Palakpakan natin si Jesus. Kaya mga kabataan, yung mga dalaga pa rito. Sino yung mga dalaga pa rito? Kabataan po, dalaga. Taas kamay. Taas kamay, huwag kayo mahiya. Wala na, puro may mga asawa na rito. Puro nabili na pala yung mga taga San Pedro. No, meron pa dalaga pala. Okay, praise God. Kung mamimili kayo ng lalaki, huwag yung katulad ko, ha. Joke lang po, joke. Huwag yung mga mukhang playboy. Medyo napugian lang kayo sa lalaki. Type ko na to, ito na gusto ko. Hindi nyo alam, playboy pala, no? Pag playboy, hanapin nyo. Anong hanapin mga dalaga? Hanapin po ninyo, pray boy. Yung lalaki na marunong manalangin, marunong lumapit, magpakumbaba sa ating Panginoong Jesus. Pagpapalain kayo ng Panginoon. Pray boy, ha? Okay? So, Psalms 34 verse 1. Awit 34 verse 1. Tingnan nyo rito, I will thank the Lord at all times. My lips will always praise Him. Ano sinasabi ni David dito? Tingnan nyo ang pagkakasabi rito. Sa ibang salin, I will magnify the Lord at all times. Magnify, ibig sabihin, di ba gumagamit tayo, bakit kami magnifying lens? Because you want to see those things na para maging malaki, di ba? Tama? Kung minsan kasi, hindi tayo gumagamit ng magnifying lens. Ang nakikita lang natin, malalaking bagay na ginawa ng Lord. But how about the things na maliit sa atin ng Panginoon, kaya hindi tayo makapagpasalamat sa Kanya at all times, even you are in trials, there is problem, you are blessed, at ng pagkakataon, circumstansya, ang sabi rito, I will thank or magnify the Lord at all times. My lips will always praise Him. Hirap naman, pastor. Hirap naman kasi magpuri sa Panginoon pag may pagsubok eh. Aminin natin. Aminin natin. Sa gitna ka ng bagyo, wala kang makita talaga. Ang hirap mag-praise. But here, pag tinignan natin, nagawa ni Haring David in the midst of his trial. Sa ating buhay, ganun din po. Kung ano man yung mga trials natin sa buhay. Naalala ko sa Numbers chapter 13. Ito yung panahon ng lumang tipan. Numbers. Next slide. Yes. Ito. 25 to 33. Ito yung panahon na si Moses, bilang tagapanguna ng mga Israelita at si Aaron, nagpadala sila ng espiya doon sa lugar na gusto nila sakupin. Now, anong nangyari? Ito. After exploring the land for 40 days, the men returned, 26, to Moses and Aaron and the whole community of Israel at Kadesh in the wilderness of Paran. They reported to the whole community what they had seen. What they had seen. Yung seen na salita dyan. Pag tingnan natin, yung seen, ito. Yes. Si Peter kanina, what he saw. Dito seen. Kasi marami sila nakakita. Ano sabi dito? And show them the fruit they had taken from the land. 27. Yan, 27. This was the report to Moses. Ito yung report nila. Ano yung report ng mga espiya? We entered the land you sent us to explore. Nung pumunta kami, nakapasok kami dun sa lugar na pinamamatyagan ninyo, ito ang natagpuan namin, sabi lang. And it is indeed a bountiful country, a land flowing with milk and honey. Nung araw naman kasi yan yung mga pagkain eh.
honey at saka yung milk. Yan lang ang mga pangunahing pangangailangan nila. Here is the kind of fruit of produces. Yan yung mga uri ng prutas na nakukuha nila doon sa lugar na yon. So, ibig sabihin, masagana ang report ng mga espiya. Verse 28. But, ito na naman, may but na naman. Pero, so ang ganda na report ng una, di ba? Pero tingnan natin negative side. But, the people living there are powerful. Ayan na. Parang sinasabi, Bes, ang ganda mo. Pero ang bantot naman ng kilikili mo. Di ba? Ang ganda-ganda itsura mo, ang postura mo, ang baho naman na hininga mo. Ang dami magana. Ba't? May ba't kasi? Parang ganito sa istorya. They are powerful and their towns are large and fortified. We even saw. Ayan na. Negative na. Kita nyo? Sabi nila, we even saw giants there. The descendants of Anak. Kamag-anak ito ni Goliath eh. Mga higante raw yung nandoon nakatira. So ano kung nagre-report sa iyo ang isang bagay, di ba? Ganun ang sasabihin sa atin, di ba? Para masisiraan ka ng loob. Ang ganda-ganda nung umpise, pero biglang kakambi sila. Kaya lang, ang lalaking tao yun nandoon. Parang hindi natin kaya. So 29. The Amalekites live in the Negev, and the Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country. The Canaanites live along the coast of the Mediterranean Sea and along the Jordan Valley. Verse 30. Yes, 30. Again. But, sino to? Caleb. Caleb is one of the warriors. Ito isa sa pinakamatapang history. Si Caleb, ang sabi niya, pinatahimik niya yung mga nagbabalita ng negative. Ang sabi niya, tried to quiet the people, stood before Moses. Let's go at once to take the land. Kaya natin silang lusubin, kaya natin silang talunin. Ang sinasabi ni Caleb. Parang sa ating buhay, tingnan nyo, sa buhay natin, di ba? Sa dami ng mga nagsasabi sa atin, ako, wala ng pag-asa. Wala ka ng pag-asa, kapatid. Hanggang dyan ka na lang. Merong isang Caleb na tumatayo. We can be like Caleb. To those people na sisiraan ng loob, na panghihinaan ng pananampalataya, kita niyo si Caleb. Sa dami ng mga negative na narinig niya, nagre-report kay Moses, ang ginawa niya, nilift up niya, hindi, isang sulusob lang natin sa kanila, magagapi natin yung lugar na yan, makukuha na mapasa sa atin yan. We can certainly conquer it. Hindi ba pagka tayo na kay Jesucristo? Ang sabi ni Paul, we are more than warriors. We are conqueror. Conqueror po tayo ni Kristo Jesus. Palakpakan natin si Jesus. We are more than conqueror. Verse 31. Eh di, nabuhayin na naman mga Israelita si Moses sa 31. But the other men, again may another man na naman, who had explored the land with him disagreed. We can go against them. They are stronger than we are. Bakit? 32. Doon pinagpipilitan nila, hindi natin kaya yan. 32. So they spread this bad report about the land among the Israelites. Minarites pa nila yung negative na kanilang nakita. Tandaan natin, 7 silang lahat, pero isa ang mga nakita nila. Ang report nila, iba-iba. Parang tayo, di ba? Sa karamihan natin dito, pag makita tayo isang pangyayari, pag dinala natin balita na yun sa ibang tao, iba na. Magkasama lang, pasusunod na mag-shota na siguro. Uy, mag-jowa na siguro, may asawa yun di ba? Parang ganyan lang ang report At ang masama pa rito, kung ano yung pangit, yun yung ikinakalat. But here, Caleb, be like Caleb. Sinawatan niya yung mga maiingay na to. Ang sabi rito, the land we traveled through and explored will devour anyone who goes to live there. All the people we saw were huge. Another na naman. All the people we saw, huge. Di ba nakakapanghina ng loob? Nakakapanghina ng loob, mga kapatid. Kaya huwag kayong didikit sa mga tao na negative. No? Diba? Nakakahawa yan. Nakita nyo rito, yung ipinamamalita pa nila, hindi pagpapalakas ng kalooban, kundi pagpapadownside pa ng kalooban ng mga Israelita. And so, parang tayo rin. Huwag na tayo lumayo, mga mananampalataya na tayo. Kumisan kung ano yung pangit, yung kahinaan natin yun. Nako, ang daming social media, kaya sabi, naku, lumindol sa Bangkok, lumindol sa Myanmar. Kung gusto lumindol sa Pilipinas, mapipigilan ba natin ang Lord? Kahit anong gawing lumuhod ka, manalangin ka, kung dadaan tayo sa natural law, wala pong exempted dyan. All we have to do is to be prepared. Prepared for what? Focus
to our Lord Jesus Christ. Siya talaga yung author ng perfecter ng faith natin. Iba, wala makakapigil. Now, verse 33, as I go on, ito na naman, we even saw giants there. The descendants of Anak, next to them, we felt like, para lang daw silang tipaklong. Tapos giants. Ay, ikaw, hindi manghihina ang loob mo, hindi masisira ng loob mo. Diba? And that's what they thought too. Lahat sila, yun ang ipinamalita. They have the same, what they saw, but the problem is what you focus on. Iisa ang nakita nila, pero iba-iba sila ng pamamalita. Parang tayo. Iisa ang Panginoon natin, pero iba-iba ang pananalig na meron tayo. Iba-iba ang relasyon natin sa Panginoon na meron tayo. Merong mga normal lang, merong mga hyper, may mga below the temperature naman talaga. No? Iba-iba. Parang ito pinag-aralan natin. But the problem, most of the problem we are facing is not what really about what you saw o yung nakita mo, but what you focus on. Just like Caleb. Hindi nasiraan ang loob si Caleb. Pinanindigan niya, kaya natin yan. Kaya natin silang talunin. Ang sinasabi ko po mga kapatid, may malaking ang problema. Tama? But we have a bigger God. Marami kang nagawang kasalanan, but we have a bigger God who can forgive us. May matindi kang sakit sa health mo, we have a Jehovah Rapha. We have a God who can heal us. Meron tayong dakilang manggagamot, ang ating Panginoong Kristo. He is bigger than all our circumstances. Palakpakan natin si Kristo. So instead na mag-focus tayo sa ating mga pagkakamali, what's wrong with me? What's wrong with us? What's wrong with you? Focus on what right with God. Doon tayo mag-focus. Kasi si Lord, iba talaga eh. Ibang-iba ang Panginoon sa atin eh. He is a right God, the righteous one. Siya yung pwede natin tingnan. What things that matters to us, yun yung pupuntahan nating destination. Parang yung mga disciples. So focus on Jesus! Focus on Jesus! Pag nakafocus tayo kay Jesus Christ, makakatawid tayo. Even there is big storm sa buhay po natin. Mabagal man yon, pero it doesn't mean na wala tayo sa kalooban ng Diyos. Many times sa buhay natin, kung may mga pighati, may hirap, doon pala tayo nasa kalooban ng Panginoon. At ang Panginoon to the rescue. Siya mismo ang magliligtas sa atin. Just like Peter, nung lumubog siya, sinagip siya ng Panginoong Jesus. Focus on Jesus. Dito tayo mag-end up sa verse. Matthew, I will come back to Matthew chapter 14, 27 to 13. But immediately, Jesus spoke to them saying, be of good cheer. It is I, do not be afraid. Di ba parang ang ganda nung pag narinig natin, lahat times makakarinig tayo sa Old Testament, New Testament, do not be afraid. It was the voice of our Lord Jesus Christ. Do not be afraid. Kahit na mabigat ang dinadanas natin, huwag kang matakot. Kasi nandyan lang naman talaga siya. And many times sa buhay natin, parang eto lang ako, nandito lang ako. Ako lang ito. Si Jesus, ako lang ito. Kasi the more that we focus sa mga problema natin, sa mga struggle natin, hindi natin mapapansin ang Lord. At dito sa passage, parang napagkamalan pa nila, lalagpasan sila ni Jesus, parang baliwalain lang sila. Hindi po. Gusto magpakita ng Panginoon talaga. You know what? Jesus, He will show Himself in a mysterious way. Mysterious ways. Hindi siya kapamaraanan ng tao. Kasi tayo ang ina-expect natin, yung parang gusto lang natin mangyari. But Jesus Himself, He is different. Bakit lumubog si Peter? Different sila ni Panginoong Jesus. Si Peter po nawala sa focus kay Jesus Christ. From the time na tayong lahat mawala tayo sa focus sa Panginoon, asahan po ninyo, lulubog at lulubog ka. Focus on Jesus. 27, immediately, then 28. And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. So nakalabas naman talaga si Peter, right? Nakalakad siya. So Jesus said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Ito na naman. But,
Minsan talaga ito, pero nung makita ni Pedro yung malakas na hangin, no, na boisterous, ibig sabihin, wala sila. Zero visibility po ito. Kaya napagkamalan na ng multo si Panginoong Sus, wala po silang maaninag, kundi malakas na hangin at saka tubig, sa kanilang mukha. Zero visibility po. Kaya si Jesus Christ nagpakilala na po, napagkamalan nga nilang multo because they were blurred. Yung pagtingin nila kay Jesus, blurred. Pero luminaw lang, nung marinig nilang nagsalita si Panginoong Jesus. Kung natutulog ka, marinig mo sana pagsasabi ni Lord, huwag kang matulog. And Jesus Christ Himself, sabi dito, He began to sing. He cried out and saying, Lord, save me. Sabi mo nga sa katabi mo, Lord, save me. Di ba napakaganda? Maraming beses sa buhay natin, kung minsan talaga, last choice natin, yung last na pamimili natin, sa Panginoon pa rin ang bagsak natin. At dito makikita natin, kahit na gano'n ang kalalagayan natin, ang Panginoong sus to the rescue lagi. Magsabi ka lang, Lord, save me. Most of the time, ang prayer natin, di ba, pag may bagyo, Lord, laalisin mo po yung bagyo. Tignan nyo, pag-aralan nyo, mamaya, o nga, no, yung prayer ko madalas, Lord, alisin mo nga itong bagyo sa buhay ko. Take away this trial sa buhay ko. Hindi naman masama kung gano'n ang prayer natin. Pero gawin natin, baligtarin kaya natin. Baligtarin natin. Sabihin natin, Lord, instead na ilayo mo sa akin yung bagyo o ilabas mo ako sa bagyo na ito, pakialaman mo yung bagyo na nararanasan ko ngayon. Right? Instead na sabihin ni Lord, come, tayo magsabi, Lord, pakialaman mo nga yung bagyo na naranasan ko ngayon sa buhay ko, na halos wala ako makapitan. In the middle of the storm, lahat tayo ganyan nararamdaman natin. Parang wala. Pakialaman mo, Lord. Instead, sabihin mo, pumasok ka sa sitwasyon ko ngayon, Panginoon. At naniniwala ako, kapag pareho tayo nakasakay sa isang bangka. Yun ang nangyari dito. Nung sinagip niya si Peter, nakaon si Peter, di ba? Nung bumalik sila sa bangka, together with Jesus Christ, huminto po ang napakalakas na bagyo. Sa buhay natin, ganyan din. Inalaw natin, in-invite natin si Jesus, Lord, pumasok ka, sumakay ka sa bangka ng buhay ko. Makialam ka sa problema ko. The storm will be stopped. Palakpakan natin. Lord, I need you right here, right now, at this very moment. I need you in my health problem. I need you in my financial problem. I need you in my relationship problem. Cast all your cares to Jesus because Jesus cares for you and for me. Kaya niya resolbahin lahat. Why? Because when we focus to Jesus, the impossible become possible. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po yung manalangin. Let us all bow our head, close our eyes. Minsan pa, O Diyos, salamat po sa isang matinding bagyo ng problema na kinaharap ng mga disciples that we will be able to apply it in our own personal lives. Salamat po sa reminder na ito. Patuloy po na ang kapahayagan ng iyong kapangyarihan ang siyang mananaig pa rin over our storm. That you are our God who is bigger than all this storm. Lahat ng bagyo sa buhay namin, mas malaki ang kapangyarihan mo, Panginoon. Always remind us and teach us, Lord, how to focus on you, Jesus. Yung mga distraction na ito, Lord, walang magagawa sa kapangyarihan mo kapag kami ay nakafocus lagi sa inyo, Panginoong Sus. Hayaan po namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu. Nawa ang mensaheng ito ay magdulot sa amin ng great impact, a big challenge sa bawat isa. Tulad ni Peter, nung siya ay nag-out of board sa kanyang bangka, a big challenge sa kanya that he is able to experience the impossible things become possible things. And so be it in our lives, O God. Mag-manifest ka lagi. Holy Spirit, teach us more how to be strong enough, whether it was a big storm, whether it was a blessing for our lives, we will always thank you, Lord. In our lips, we will praise you always. Ito po yung samot dalangin namin. In Jesus' name we pray. Amen.